Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Mabuhay teammates ng Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Pinakaayaw makalaban, ayaw bantayan na lang siguro, si Gary David. Kasi takbo siya ng takbo eh. Sobrang hindi siya masyadong nag-dribble pero idadaan ka lagi sa screen. Ang galing niyang gumamit ng screens, habol ka talaga ng habol. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Idol ko nung bata ko si Verel Meneses. Sobrang galing niya maglaro, lumilipad, tapos may shooting, ang galing drive, sobrang graceful niya maglaro. Napunta ako sa San Beda kasi nag-try out ako. Si Coach Jude Roque, that time assistant coach sa San Beda. Happened na may kakilala ako na common friend niya. Common friend namin, kaya ayun. For the longest time sa San Beda, wala kaming legitimate center. So, usually mga players namin 6'4" or below lang. So, kami lahat parang napipilitan kaming mag-play out of our position. So, doon dumating si Sam, at least meron kaming legitimate center. Kaya malaking tulong siya sa amin talaga. So during that year kasi, kami talaga yung parang llamado, ina-expect ng lahat na mag-champion. So yung pressure nasa amin. Nung nag-game 3 kami against PCU, sobrang kinakabahan lahat. Buti na lang nakauna kami ng malaking lamang, kaya nanalo pa rin kami. Yung maganda kasi yung recruitment sa mga players. Unang-una nangyayari yan kasi yung meron kasi kaming San Beda na training before sa States, sa Amerika. So yearly yon. So syempre magandang panghatak yon sa mga gustong mga players na nare-recruit ng San Beda. Nilaro ko lang yung laro ko, tapos sinundan ko lang yung game plan namin kay coach. Naging aggressive lang ako. Actually, may advantage and disadvantage eh. Una, yung disadvantage, dun sa amin as a player, yung kasing mga big man namin, syempre, pagdating, preparation kasi namin dito, yung magandang preparation kasi na merong foreign players pagdating mo sa pro. Kasi matututo ka na dumipensa ng mga bigger ones, kung paano mo mag-adjust yung tira mo kasi malalaki yung mga sumasabay sa'yo, like that. So yung advantage naman is dun sa mga players nakaposisyon nung mga foreign players. Kasi before, since may foreign players kasi, naglalaro yung foreign player mga siguro minimum 30 minutes. So yung player nakaposisyon niya, naglalaro na lang mga most likely mga 10 minutes. So hindi siya masyado nabibigyan ng break. Tamang-tama yung tanong na yan sa akin kasi during sa college kasi yung position ko is power forward. Sa PBA naman, sobrang liit ako para sa power forward position. So kailangan ko mag-adjust ng small forward. Thankfully kay Coach Frankie Lim during my last year, talagang tinulungan niya ako makapag-adjust muna. Linalaro niya ako as a small forward sa NCAA that time. Kaya medyo maski pa paano nakapag-adjust ako sa PBA. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Pinakaayaw makalaban, ayaw bantayan na lang siguro, si Gary David. Kasi takbo siya ng takbo eh. Sobrang hindi siya masyadong nag-dribble pero idadaan ka lagi sa screen. Ang galing niyang gumamit ng screens, habol ka talaga ng habol. Ano naman po yung tumatak sa alaala mo noong nasa PBA ka? Siyempre, yung championship namin, first and only championship ko sa PBA, 2009 PBA All-Filipino Cup nung nasa Token Tex ako. Actually, nung kasing last year ko sa PBA nung 2013, 8 teams pa lang naman sa sa PBA. Wala pang Blackwater noon and Kia. So wala pa ring MPBL noon. Yung mga last 3 years ko kasi parang yung contract ko is yearly na lang. So pag dumadating na yung mga
10th month ng contract ko, di na ako makatulog kasi hindi ko sure unsure ako kung makakapag-renew pa ako or hindi na. Nagkaroon naman ng offer sa akin si Meralco if I want to move na lang sa corporate world. Greenab ko na yon kasi medyo mas iba paano para yung pressure mawala na. Actually, hindi eh. Kasi sa basketball kasi, hindi mo naman kasi talaga alam kung hanggang saan ka, kung tatagal ka ba or what. So, habang naglalaro kayo sa basketball, minsan hindi mo pa iisipin yung iba. So, mag-focus ka muna sa basketball. Pero darating din naman yon pagka nandun na, doon ka mapaisip na lang. Nahirapan ka ba sa pagpasok mo sa corporate world? Nung una, yes. Pero sa tulong ng aking mga colleagues, mga office mates ko na sobrang mabait, ginaguide nila ako sa lahat. Natuto rin sa kanila at nakapag-jive in sa work since yung basketball kasi is may similarity naman sa corporate world, yung lalo na yung sa teamwork. Sa basketball kasi, kailangan mong tingnan kung saan ka mas tulong sa team. Ganon din naman sa corporate. Kailangan mong work hard every day. Hindi ka pwedeng mag-relax. Kung gusto mong tumagal sa profession mo, kailangan pagtrabahuan mo. Sa mga batang gustong mag-basketball player, syempre hindi naman tayo aabot na maging professional players kung hindi tayo dadaan sa pag-aaral. Kapag ka nasa school tayo, and athlete tayo, student-athlete tawag sa atin. So, una yung student, kaya sa athlete. Yung basketball, hindi siya forever. So, hindi natin alam kung hanggang saan tayo sa basketball. But yung corporate, hanggang mag-retire ka, hanggang gusto mo, nandun ka. So, dapat mag-aral ng mabuti while playing, take advantage dun sa scholarship natin. And kung gusto mo talagang mag-excel sa career mong basketball, mag-extra work ka na lang. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. At yan ang Basketball Universe para sa araw na ito. Subaybayan kami Lunes, Miyerkules at Biyernes sa YouTube at Facebook. Kaya like, share, subscribe at follow na rin. Nais namin pasalamatan ang aming mga sponsors. Bank of the Philippine Islands, Smart Sports at Nickel Asia Corporation. Laging tandaan, saan man kayo at anuman ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.